Ayun, hello po, welcome to my YouTube channel, Roselski TV. At andito po tayo para reaksyonan ang naging live ni Patrick. Po. Ito po ay yung nagpaliwanag siya na hindi niya ginagawa yung mga ibinibintang sa kanya na pagbebenta ng picture ni Beyonce. Po. At isa pa, nagpaliwanag din siya dito at sinabi na magpinsan sila ni Beyonce kaya hindi niya magagawa yung ibinibintang sa kanya ng mga bashers na ito na nagpapanggap ng mga concern ng mga EDC supporters. At ito po yung mga naging paliwanag ni Patrick. Panoorin po natin. Ay, viewers na tayo. So, ito na nga bang issue. Yan. May nakarating po pa sa akin na ako daw po ay naghihingi po ng naghihingi daw po ako ng pera kapalit daw po ng picture ni Beyonce. Yan. Yan daw po. Wait lang. Hanapin ko lang po yung pera. Sabi po kasi dito nung nakachat ko, basahin ko na lang po sa inyo. Lapag mo lang Gcash mo dyan para anytime, mapasahan ko kayo Gcash kahit pang snap nyo lang. Pero wag na magsalita pag binigyan. So na to mo po ako, sabi ko salamat po. Tapos sabi ko din, actually po, gutom na po kami. Gutom na po talaga kami kasi kakatapos lang po ng mas namin talaga. Kasi wala po kaming umagaan. Yun po yung sinabi ko. Siya po yung nag-initiate na mag-send daw po ako ng Gcash. Siya po yung nag-good morning, siya po yung nangumusta sa akin. Sinagot ko lang naman po yun. Ayun, parang nauna yung isang fans magsabi na ilapag yung Gcash ni Patrick yan para makapag-send ng cash para pang snack, sabi ni Patrick kahit pang snack lang nila, diba? Di parang dyan pa lang sala na yung kumakalat na nanghihingi si Patrick ng pera kapalit ang picture ni Beyonce. Doon pa lang mali na ang issue, di ba? At idiretso pa na po natin yung paliwanag ni Patrick. Ayos. Tapos parang parang naghihingi lang po siya ng update kung nasaan daw kami. Sabi ko po, nasa SM. Kaya parang nag-picture lang kami. Nag-picture po kami. Sabi ko kay Beyonce magtago siya ng mukha kasi bawal siyang expose sa camera. Yun man, parang ko lang po, nag-picture lang po kami tapos nakatago yung mukha niya. Tapos yun na po nag-issue. Sabi daw, binibenta ko na yung picture ni Beyonce. Yun ang una po, inside ko po si Beyonce at hindi ko naman po yung gagamitin para sa pera. Simula po nung mapunta ako sa Kalingap, hindi ko po yung ginagawa. Kaya nagulat na lang ako na yun, may issue na ako. Welcome to Bashing World. Pero syempre man po, nalaman ko po ito kasi may concern po si Kuya Starax po sa akin. Kaya ito naman po kasi in-inform niya po ako about yun. Syempre magpaliwanag po ako. Kaya ito na po ako ngayon. Kaya kung may mga tanong po pwede po kayo magtanong. Sana maging love-team kayo ni Joy. Ayan na nga sinasabi ni Kalinga Praba ng Patrick na huwag kang magdidikit kay Beyonce kasi mababas ka. Ayan na, start na yan, di ba? Kaya Patrick, maniwala ka sa sinasabi ng mga kuya mo dyan sa K-Boys. Okay? At huwag padalos-dalos ng gagawin, bago ka kumilos,
hingi ka muna ng payo o ng payo diyan kay Starrocks bilang, 'di ba? Kay Kuya Edo mo, 'di ba? Ano yung totoo kayo pa ganyan? Paano nga po magiging love team? Wala pa nga pong ka-love team. Sinisiraan na po. Yun nga. Yun lang. Interpret po ng iba. Yung iba po, sila yung nag-ano, tapos sabihin, ibibenta yung picture. Ano man ang picture na ibibenta? Wala man din evidence na nagbibenta ako ng picture na nagsabi ako na kapalit ng picture na to ay magbayad kayo sa akin sa GCash. Wala namang ganun na nangyayari. Sila po yung nagang purusang chat. Tapos di ko na nga di po malala kung sino po yung nag-chat na yun. Tapos antik para pakalat niya. Tapos ako na naman ang mali. Halos kababasa mo lang, Patrick, hindi mo alam yung pangalan diyan sa text, sa messenger. Diba? Alam mo yan. Huwag mo sabihin hindi mo alam yung pangalan. Ayan nga, kababasa mo lang ngayon. Pambira ka. buong linggo nga po hindi po makapag-upload kasi puro po busy na po agad kami kasi unang pasukan pa lang ay pinapanatan agad kami sa pagtuturo. Yun nga po ay mga basher na ako tapos syempre po masira ka po kasi lahat niya pinapasahan. Sabi daw ni Kuya Star, lahat niya daw pinapasahan kalat na daw. Siyempre yung nagpasa niyan, yung ka-text mo, di ba? Kasi sa kanya galing yan. Yung binasa mo ngayon, di ba yan yung ka-text mo? Tapos sasabihin mo hindi mo na alam yung pangalan, pambihira. Kaya kailangan Patrick, wag kang agad-agad maniniwala or wag ka nang makipag-text pa, di ba? Kang makipag-text pa kahit kaninong fans. Lalong-lalo na sa mga EDSI fans. Sa dami-dami ngayong naninira sa EDSI, hindi natin alam kung sino yung totoo, na totoong may concern sa EDSI. So, wala man po akong magagawa. Sabi ko nga po kay Kuya, pabayaan na lang po kasi wala man po tayo dyan magagawa. Kasi nasa mundo po tayo ng social media. So, kailangan po talagang sana hindi ko man din kilala po yung nagampakalat. Pero nasa na lang po yan, nasa na lang po yan. Sa Team EDSI, nasa viewers na lang po yan kung maniniwala po. Yun naman po. Totoo naman yan, Patrick. Ang lahat ng Team EDSI, yung mga solid, hindi naniniwala dyan sa mga sinasabi nila. Kasi kilala ka na. Kilala ka bilang malapit kay BNC at alam namin na hindi mo magagawa yun yung magpabayad ka kapalit ng mga picture ni BNC. Kaya parang nilinaw ko lang po na walang nangyayari na gano'n. Nagtiwala naman kami sa iyo. Kaya sana huwag lagi bigyan ng mga issues na okay naman po. So, at makonbiyansa yung sisig. So, ang isa pa po kasing kinakaano ko is sila po yung nagantsarat tapos sila yung nagantsarat, sila yung nagang tanong tapos sinasagot ko lang naman. Kumbaga ako na lang ako yung nagiging Ayan, lesson learned na rin sa'yo, Patrick, na pag may nag-text sa'yo, huwag kang palasagot, hayaan mo mag-text sa'yo, huwag mong sasagutin kasi hindi mo nga sila kilala, di ba? Di ba? Generous sa pag-update kahit halos hectic na po yung schedule namin pero yun, ikaw pa din ang magiging mali. Kaya, ibig sabihin, nagbibigay ka nga ng update. Di ba? Nanggaling na rin dyan sa bibig mo na nagbibigay ka talaga ng update sa mga fans na hindi dapat, Patrick, hindi dapat.
Saka po, ang natutunan ko po doon, ang lesson na na-realize ko po doon is, wag, wag na siguro po akong makipag-chat. Tama. Makipag-chat sa mga fans, kahit kaninong fans po. Oo, kahit kanino pa yan. Po, kasi parang ginagawa po kasi ng mga basher, hindi ko alam kung kung EDSI ba talaga yun, kung EDSI ba talaga yun, kasi parang ang pinaka-point of view niya is parang palayuin ako kila Beyonce. Ba't baga sila nag-worry? Si Beyonce naman is, minsan ko naman yun. Malapit na parang, kapatid ko na siyang tinuturing, tapos parang, yun yung ini-issue sa akin. Parang malimang po yun. Mali talaga. Yung po yung parang ko na, wag na lang akong mag-chat, mag-copy, mga kasi parang lang po baga, parang malimang po yun na parang yung parang nag-response ng maayos, tapos parang gagamitin yung chata nyo against you para sirain ka. Tapos papakalat na parang ganito kang tao, na parang ikaw na tao ka, ang gagamit ka. Yan. Ngayon lang po nga ako nagka-issue ng ganito, hindi naman po ako nagkaka-issue ng ganyan. Dahil lang po dun sa good morning ng, sino ba yung, hindi ko alam ko po kung sino po yung kachat kong yun. Wala bang pangalan ang messenger niya? Pambira ito si Patrick. Binasa mo kanina, di ba? Hindi ko pa naman sino kachat ko. Nalimutan ko na din po eh. Nag-ano lang po siya, tapos parang nagingila siya ng update. Tapos siya po yung nag-volunteer na bigay daw po siya ng Gcash. Yan, di ba? Yun yung kababasa mo lang kanina, tapos sasabihin mo, hindi mo kilala, hindi mo alam kung sino, hindi mo kilala. May pangalan ng messenger. Patrick, may pangalan ng messenger. Dapat ipakita mo kung sino yung kachat mong yun na humingi sa iyo yung nagsabi na ilatag yung yung Gcash mo, di ba? Ako may pasok po ako. Actually, gising ko lang din po. Kaya, nakakaano lang po talaga, nakaka-stress lang din. Alam mo, Patrick, parang naguguluhan din ako sa mga sinasabi mo no? Ang naiintindihan ko lang sa mga sinabi mo, hindi mo magagawa kay BNC yun kasi magpinsan kayo, di ba? At naguguluhan ako sa sinasabi mo na hindi mo kilala, hindi mo alam kung sino. Pero binabasa mo naman kanina. Di ba? Binabasa mo kanina yung chat sa'yo. Ano yun? Walang pangalan na nakalagay doon? Ano yung pangalan nung nagsabi na ibaba mo lang yung Gcash mo dyan para masendan kayo ng pera paminsan-minsan. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala, hindi mo na rin alam yung pangalan. Naguguluhan ako sa'yo, Patrick. Kung sanay-sanay mo na din po sa bashing kasi lagi man na din po binabash. Nasanay na lang din. Pero syempre, ano pa din po yung pangalan. Kaya kahit pa paano po, nililiwanag ko lang po. Para po dun sa mga fans ng EDSI. Kung po kayo mag-worry, hindi ko po ginagamit si Beyonce. Yan ang naunawaan ko sa iyo. Hindi pa ako nang gagamit. Hindi pa ako ganun. Tama, huwag makipag-chat sa di mo kakilala mga bashers. Ingat ka gamitin nila mga chat. Kahit sino pa. Kaya nga po ay, ignore mo lang yun pa. Mahingi po ang buhay. Yun lang po, ang ano ko lang naman po is, okay lang naman po sana na makipag-chat po ako kasi open naman po ako, nagre-reply naman po agad ako, nakikipag-chat ako ng maayos. Pero,
Ang hindi ko lang po alam kung bakit parang babaguhin niyo yung parang kwento na parang ako yung nangihingi. Especially po kasi dun sa mga ano po, Ano nga yan, ano, Patrick, ano, bashers yan. Yan yung mga gustong sirain ng EDSI. Alam mo yun. Kaya, hindi, ano, wala ka na rin magagawa talaga dyan. Ano, kahit unawain mo yan, talagang ganyan na yan sila, bashers yan. na nagtiwala po sa akin na pinetsi po na ano po yung sponsor po dati sa akin. Kumbaga nakakaya po baga na parang tinulungan nila ako tapos syempre isipin nila ganun pala akong tao. Eh, hindi naman po ako ganun. Opo ako pong scouter pero si Dr. Love po ang ano, ang vlogger ni Beyonce. Hindi. Alam mo, hindi ikaw ang scouter. Si Dr. Lab ang scouter. Ina-repair mo kay Dr. Lab eh. At saka hindi ka scouter ng Kalingap, Patrick. Ano, dapat malinaw sa'yo yan. Hindi ka scouter ng Kalingap. Ikaw lang ang nag-refer kay Dr. Lab pero ang talagang scouter niyan, si Dr. Lab. Ikaw lang ang nakakita. Diba? At ini-refer mo sa scouter. Diba? Kaya ang scouter ni Beyonce, si Dr. Lab, hindi ikaw. Dapat malinaw yan. Diba? So tapos, di ba po dapat pag scouter ka tapos vlogger ka dapat hindi ka niya doon ini-issue. Hindi ka ini-issue doon sa na-scout mo or na vlog. Di ba po? Ganun po. Bashers nga yan. Hindi yan EDSI fan. Ano, Patrick? Hindi yan EDSI fan. Bashers yan. Po yun. Tapos nagulat na lang po ako lang po yung parang naging ini-issue kay Beyonce na parang ano ko daw si Beyonce, girlfriend ko daw, yan, girlfriend ko daw, sota ko daw si Beyonce. Yan ito. Muli lang yan. Ayun ang ano, manang katinuan. Ang ayos-ayos ko lagi ng ano ko, makikisama ko. Kahit kilowatt, di man ako nagampang gano'n. Kahit sa ibang kikos, hindi man ako nangugot-pot. Tapos biglang tututero na ako sa kwento ng iba. Kaya nga po mga ano, may revealan. Hindi naman po ako nagbibigay totally ng info. Tigaano ko lang po parang nag-update lang po ako. Lagi ko pong kasama sila Edwin at Edward. O ngayon, hindi ka nagbibigay ng info. Pero nag-a-update ka. Abila. Nakakalito. Kasi hindi ko naman po yun ano, kaklase mga yun. Lesson learn yan sa'yo Kalinga Patrick. Next time huwag ka nang mag-send ng picture sa mga nangihingi ng update. Gagawin lahat ng bashers para makapanira ng tao. Ingat ka palagi. Salamat po. Yes po, yun din po yung natutunan ko talaga ma'am Mami Jane Quintin. Ngayon, yun yung po yung natutunan ko ngayon na mga ano, yung iba kasi po parang mabait ng pag-chat na parang, hello, kamusta ka na? Ganun. Parang concern po kasi, yung ganun po kasi parang concern sila. Tapos, syempre ako naman po na, syempre galing po ako sa talagang depressed. Ganun po, financially unstable. Financial unstable. Tapos parang ginagamit ko nila yung parang pagiging financial unstable ko para sabihin na nanguhutot ako kapalit ng mga picture. Tapos, isa pa, lumilipat daw ako sa La Consolacion para daw sundan ko si Beyonce. Lumipat daw ako sa La Consolacion para sundan ko si Beyonce. Eh ano po bang magagawa ko? Yung school po namin is hindi na po makakapag-provide ng maayos na education. Educational po. Quality of education. So, ano pong gagawin ko? Alam mag-stay po ako doon. Tapos, pag word exam ko, wala akong masagot ng maayos. Mag-doubt ako sa sarili ko kung tama ba yung sagot ko. So, iniisip ko po dito, Para sa akin, ano, dapat hindi siya nagbitaw ng ganyan, ano, against sa dating pinapasukan niya, ano. Baka mapanood nila to at
nasabi niya yan, parang kasiraan yun doon sa school na hindi makapag-provide ng quality education. Diba? Diyan sa sinabi ni Patrick na yan, baka mapanood nung halimbawa management nung school, delikado siya diyan pag nagkataon, 'di ba? Dapat hindi na siya nagbanggit niyan. Kasi ba't naman si Rosan andun pa din? Future ko, hindi pa ang mga kalingap or ang mga kaibigan ko. Ayun. Dapat malinaw doon sa mga bashers na hindi pa man yung paglipat ni Patrick doon, hindi pa man kundi para sa future niya. Para sa future niya yan, hindi kung kani-kanino kaya siya lumipat. Ako po dito ang nakasalalay. Kaya yung po mga nag-iisip ng ganun, higyan nyo na po yan. Kung kailan po kasi nagkakaedad na yung ibang tao, the more na mas nagkikitid yung utak nila, mas nagiging close-minded po sila. So dapat nga, the more na parang nag-grow tayo is dapat, the more na mas naiintindihan natin yung mga situations, especially sa mga kabataan. Yung mga kabataan is, may ibang kabataan na ganun, pero hindi pa ako ganun. Inisip ko pa ang family ko, ang future ko. Lagi nga pong may sa akin kahit wala man pong ginagawa, nagkaano lang ako, lagi lang nagsama kila Kuya Rap. Lagi nila akong pinapalayo kung kani-kanino. Wala man akong yung nga po sa lang namin nila Joy, sa vlog lang namin nila Joy na parang bigla lang ako nahihila ni Kuya Rap dun sa vlog. Mukha, manyakis na daw agad ako. Close friend man po kami ni Joy, kaya parang malaman lang po sa amin na parang tawanan lang. Yan, kaya medyo nasaktan din po ako doon, yung mga pambabash po sa akin. Pero dinedma ko na lang po. Pero dito po, syempre, sa pa lang, bagong issue na naman, issue na po na naman ako, tapos na-issue na naman ako ngayon. Parang ginamit ko yung chat namin para para ako naman ang maging masira. Yan naman po, kinaklaro ko po ng maayos. Ayun yung naging paliwanag ni Patrick sa issue na pagpapabayad niya para sa picture ni BNC. At meron pa ditong isang issue yung tungkol do sa mga sponsor ata, di ba? Makita pumunta sa bahay ni BNC pala. Actually po, yung pong isang issue po, ang ko po kasi doon, masama lang po ako kay Dr. Love, kay Genesis, tapos ako. Kasi po parang maalis daw po yung hindi po yung sponsor, kapamilya po yun. Sa mga hindi po pala nakakalam, yung nagpunta po kay Labiansis, kapamilya po nila yun sa Albay po. Yung po nagpunta doon. Tapos ako po, nagsama lang po talaga ako. Hindi. Pero sabi ni Dr. Lab, sponsor yun. Sabi kay Jello Max, di ba? Sino nagsasabi ng totoo? Bihira. Sponsor ba yun o kamag-anak ni BNC lang yung sinamahan ni Patrick doon? Iba po yung talagang contact person doon. Kaya parang nagulat ako na ako na naman ang may kasalanan. Nagsama lang po ako doon sa pagpunta. Kasi kapamilya po yun ni Labiansi sa Albay. Tsaka hindi po yung sponsor. Wala nga po yung binigyan naman po ng damit si Biansi kasi fans, po talaga, idol na idol si Biansi noon. Hindi yun kamag-anakan. Pansyon. Pansyon, Patrick. Diba? But that's to learn.
the lesson means you will learn out of it. Oo nga po ay through experience, through sa paninira, kamaan. Nako, may pasok pa kami pero kailangan ko talagang sagutin to eh. Tuloy lang pat support kami sa'yo. Na ano ko po kasi talaga pa. Ayun hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa live ni Patrick doon sa pagpapaliwanag niya tungkol doon sa di umano ay pagpapabayad niya kapalit ng mga picture ni Biancy at saka sa pag-update. At bago po tayo magtapos pakisuportahan po ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Eda Vlogs at Kalingap Rob hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat.